Sige, palakpakan po natin ang Lord. Napakabuti ng Diyos. Ngayong umaga na ito. At nandito kayo. Sige nga po, batiin niyo muna yung katabi niyo ng good morning. Good morning! Sigurado naligo yan kasi mainit eh. Hindi katulad na nakaraan, pag malamig, duda tayo sa katabi natin. Pero ngayon, sana. Sana naman na po. And tayo po ay nasa week number 15 ng ating series called Majesty. At sa mga bago po dito, tayo po ay nag-run through sa Book of Matthew. At ngayon po tayo ay nasa Matthew chapter 17. Apo. And hang on po kayo dahil dalawang topic na lang po ang Majesty natin, Majesty series. And then we will, sa Matthew chapter 18, we will go through another series and it will be called Kingdom Paradox. Dahil medyo intense po yung part na yon pagka po napuntahan natin. So Matthew chapter 17 po tayo ngayon, verses 14 hanggang 21. So kung meron po kayong mga Bibles, meron kayong Bible apps sa inyong mga cellphone, tablet, kung ano pa po yun, iPad, open na po ninyo. Sa mga bago po ay you get to eavesdrop sa kung ano pong itinuturo ng Diyos sa atin. And ang dalangin po natin ay hindi ito manatili na kaalaman, kung hindi may apply natin po ito sa ating mga buhay. So Matthew chapter 17 verses 14 to 21, magbabasa po ako sa ESV, English Standard Version. Okay po, basahin po muna natin. Verse 14, "And when they came to the crowd, a man came up to him and kneeling before him, said, 'Lord, have mercy on my son, for he has seizures and he suffers terribly. For often he falls into the fire, and often into the water. And I brought him to your disciples, and they could not heal him.' And Jesus answered, 'O faithless and twisted generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him here to me.' And Jesus rebuked the demon, and it came out of him. And the boy was healed instantly." Sabihin nyo nga po yun, instantly. Verse 19, "Then the disciples came to Jesus privately and said, 'Why could we not cast it out?' He said to them, 'Because of your little faith. For truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you.'" Manalangin po tayo. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa umagang ito, pagkat pinaranas mo sa amin na ngayong presensya. Panginoon, nilapit mo po kami sa iyo, Panginoon, at bigyan mo kami ng pangunawa. I rebuke right now the spirit of spiritual blindness in the name of Jesus. Lahat ng kasama po namin ngayon, o Diyos, sa lugar na ito ay makakatanggap at makakaunawa ng iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kaya Panginoon, samahan mo kami. Nawanawa, Panginoon, may sa pamuhay namin ang bawat ituturo mo sa amin, at kami, Panginoon, ay magising na kami, Panginoon, ay tinatawag mo papalapit sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So, sino yung naka-ESV dito ng Bible? Yan. Kung mapapansin ninyo, anong kasunod ng number 20? 21. Pansin niyo yung Bible niyo, walang verse 21. Tama? Pero may nakalagay dyan na footnote sa baba kung bakit walang 21. So, bago po tayo magpatuloy, explain ko po muna sa inyo kasi baka magtaka kayo. Pero yung mga versions like King James, New King James, na-included yung 21. Okay po, so para hindi tayo magkalituhan, bakit omitted yung verse 21 sa ESV o sa ibang mga translation? It is because yung pong verse 21 ay wala sa mga earlier Greek manuscripts. Katulad ng Septuagint. Okay po, hindi po yan nakalagay doon. Pero yung mga modern translation, sa ibang translation nandoon. Ngayon po, wala naman pong pinagkaiba kung i-include yun o hindi kasi tackle pa rin po yun sa ibang topics na tinuro ni Jesus. Ngayon, kung yun man po ay debatable kung nandun man po yun o wala, hindi po yun nakaka-apekto sa pinaka-main na paniniwala po natin bilang mga Kristiyano. Okay po? Para maging malinaw sa atin, baka sabihin, "Uy, ito lang verse 21 sa akin. Hindi kami Kristiyano." Hindi lang po ganun, okay? Yun pong Bible ninyo, kung tinanggal man po yun ng ESV, kung titignan nyo yung baba ng Bible nyo, nandun pa rin po yan. O kaya kung meron dyan nakiklik na parang link, may makiklik po kayo dyan na link at i-direct po kayo yan kung ano yung nakalagay sa verse 21 sa mga earlier Greek manuscripts. Okay po? Yung nakalagay po doon ay, sa verse 21 ay, "But this kind of demon cannot be driven out except by prayer," tapos may open close parenthesis, "and fasting."
Po. So, tinuruan pa rin naman po tayo ni Jesus ng prayer and fasting. Tama po? Kung nandyan man po yan o wala, it makes no difference in us kasi takal pa rin po yan. Okay po. Pero papasukan po natin yan mamaya. So, dito po sa chapter 17, yung binasa po natin, verses 14 hanggang 21 actually. Parang medyo random po siya, no? Kasi nung nakaraan, naalala niyo po yung topic natin last time, galing sila sa bundok. Si Jesus, kasama niya yung tatlong pinaka-close sa kanya. Sino po yun? Si Peter, si James, at saka si John. And then, nakita nila yung glory ni Jesus. Tama po? Tapos bumaba sila, kaya po ang dito, nandun na sila sa crowd. Sa binasa po natin. Ngayon parang medyo random na biglang nagkaroon ng miracle out of nowhere. Tama po? Kasi, nung nakaraan, meron tayong series, it is called God of Miracles. I think it was in Matthew chapter 9. Pero parang naligaw itong ano na to. Parang, ano to, naligaw yung miracle. Bakit dito ito isinulat ni Matthew? But I want you all to know na hindi po random na nilagay ito dito ni Matthew. Knowing Matthew, being a person na very detail-oriented, alam po natin na nilagay ito dito ni Matthew dahil meron siyang gustong ipakita in the whole chapter. Ito po yung kagandahan na binabasa natin verse per verse, word for word, yung book of Matthew, simula po sa Matthew chapter 1. Tama po? Lalo sa mga nandito palagi, sinimulan po natin itong series na to, weekly, simula sa Matthew chapter 1. Ngayon po, kung hindi natin mauunawaan kung bakit daan dyan yung verses na yan, hindi mo natin makikita kung ano yung dahilan bakit yan dyan nilagay ni Matthew. Kaya nga po, I will bring you to our topic today. It is called powerless. Sabihin mo nga sa katabi mo, powerless. Powerless. Sabihin mo sa katabi mo, sa kabila, powerless. Yan. Ayun diba? Ibaan nyo yung S ng konti para mas intense. So, makikita kasi natin ang spiritual power. Kasi yun yung main issue dito So, ito po yung pinaka nangyari. May lumapit sa mga disciples. Nandun din siyempre si Peter, si James, at si John, kasi kasama sila ni Jesus. And then the other disciples, may lumapit na tao at nagsasabi na, maawa po kayo sa aking anak. Kasi siya ay, nagkakaroon siya ng seizures. Minsan, inuhulog siya ng demonyo sa apoy. Minsan, inuhulog siya ng demonyo sa tubig. Nakatanong ka na kayo ng ganon? Imagine mo yung anak mo, halimbawa, nag-swimming lang kayo, tapos bigla siya na lang mahuhulog sa tubig. Di ba? Ang hirap nun bilang mga magulang, o kaya ito, kaya suwisi. Tapos bigla na lang siya nahuhulog ng demonyo doon sa iniihaw. Ang hirap nun, di ba? So, it has been going for some time. At nung nakita nitong tao na ito sa Jesus, lumapit siya. Pero hindi siya kay Jesus muna lumapit. Lumapit siya muna sa mga disciples. Kasi, knowing the disciples, nakapag-perform na rin sila ng miracles through the power of the Holy Spirit. Tama po, nakaraan. And we have read that. Pero ngayon, ang issue is, lumapit siya sa mga disciples, pero hindi mapalayas ng mga disciples yung demonyo doon sa bata. Na nagkaroon ngayon ng tension kasi bakit? Powerless sila. When knowing na kasama nila si Jesus palagi. And kung titignan po natin, mas matindi kasi kakakita lang nila sa glory ni Jesus in the transfiguration sa simula ng Matthew chapter 17. Sa mga ngayon lang po nakakarinig nito, balikan niyo po yung verse 1 ng Matthew chapter 17. Kakakita lang nila ng glory ni Jesus. Ipinakita sa kanila ni Jesus kung sino talaga siya. Pero ngayon, pagdating dito, bakit parang powerless yung mga disciples? Andiyan yung demonyo, hindi nila mapalayas. And at first glance, parang out of place itong miracle na to. Pero very clear po yung direction na pinupuntahan ng sinusulat ni Matthew. Una, in-reveal ni Jesus yung kanyang glory. Tama po? Doon sa nauna nating series. Ngayon, in-explain naman po na si Jesus yung promised Son. He is the promised Messiah na hinihintay ng bayang Israel simula pa sa panahon nila ng Old Testament. Even simula pa nang magkasala ang mga tao, Jesus Christ is the promised Son. Ngayon, sinabi din po, ngayon pinaprepare din yung mga disciples para sa cross. Na si Jesus, darating ang panahon, ipapako siya sa cross. Ngayon, pagdating dito, suddenly there is a demon-possessed boy. Merong failed attempt na palayasin at merong miracle sa kalagitnaan. And kung titingnan natin, parang may pagka-interruption siya sa pinag-aaralan natin, pero hindi po ito random. This is actually necessary para maunawaan natin ang mga bagay-bagay. Now, after revealing the glory of Jesus,
Matthew now shows a reality. Sabihin mo nga sa katabi mo ulit, reality. After showing who Jesus is, after Jesus showed who He truly is, ngayon ipinakita niya yung unpreparedness ng mga disciples at this moment. Na yung mga disciples dito sa panahon na to, hindi pa sila prepared sa pinapagawa ng Diyos as most of us are. Marami sa atin, umaattend tayo ng church weekly, sumasama tayo, we're in the ministry, pero still, we are unprepared. Actually, medyo attacking nga to sa mga Kristiyano ngayon, kasi may mga naririnig ako mga istorya from other churches na nakarami nagkwenta sa amin ng pastora, nung kabataan niya daw, merong sinasapian doon sa kanila, sa panumdum na demonyo, tapos alas 3 pa daw yun ng hapon. Tapos hindi na talaga nila mapalayas. Aabutin na sila ng alas 12 ng hating gabi. Hindi pa rin yung lumalayas, nagwawala pa din. Ngayon ang ginawa daw nila, pinatawag nila si Pastor Estaras. Shout out po kay Pastor Angel Estaras ng ACF. Pinapunta doon, pinasundo na kasi alas 12 na, natatakot na daw sila eh. Kasi sabi daw ng demonyo, na, susunduin na kayo. Kasi magta-12 na eh. So pinasundo nila si Pastor Estaras. Pagdating po din ng Pastor Estaras, lumapit lang siya, sabi, lumayas ka, umalis mo yung demonyo, ganun lang kabilis. Tapos sabi nila, ganun lang pala kadali, dapat kanina pa pinasundo si Pastor. Ngayon, ano yung difference? Kasi hindi yung difference eh. Ano yung difference na naintindihan ni Pastor Angel, na hindi naintindihan ng ibang Kristiyano, at gusto ko rin na maintindihan po natin ngayon. Kasi minsan, kapag naka-experience tayo ng mga ganitong bagay, though in our age and in our era, hindi na po ganun karampan, kadami yung mga ganitong cases, pero sa panahon nila Jesus, napakarami. Galing pa sila sa Dark Ages. Ngayon, what if dumating sa panahon na in the ministry, umabot tayo sa point na merong lumapit sa atin na demon oppressed. Ngayon, anong gagawin natin? Napatawag pa, ay, takbo kayo kay Pastor, pasundo niyo si Pastor Jerry. Istorbohin niyo pa ako, di ba? O, punta kayo kay Pastor Jerry, may sinasabihan dito, pwede sunduin niyo doon sa parahan. Tapos nasa daso mo yung nasabihan, pasundo niyo pa kung sino man, di ba? Bakit? Anong pinagkaiba namin sa inyo? Hindi naman porket kami ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng Pastor. Pare-pareho lang po tayo, tama? Kung pare-pareho tayong disciples ni Jesus, and then, ano yung pinagkaiba? Dito rin sa pinag-aaral natin, ng mga disciples, bakit nung si Jesus, yung nagpalaya sa Simon, lumayas agad, well, knowing that Jesus is the Son of God, pero yung authority kasi na yun, ipinagkaloob na rin sa mga disciples to Jesus Christ. Ngayon, ano yung difference? So itong miracle po na ito, hindi lang siya about healing the boy, it is about revealing something deeper na mas malalim. Bakit ganun yung nangyari? It means, pwede nating makita yung glory ni Jesus and still be powerless. Which is, ganun po ang karamihan ng mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon. Hindi lang po sa demonyo eh. Isang tabi muna natin yung demonyo kasi baka matatatakot yung iba sa inyo o baka hindi pa kayo nakaka-encounter once in your life ng talagang demon oppressed. Hindi naman palaging kailangan ng deliverance eh. Bakit powerless? Halimbawa po sa personal nyo na buhay. Bakit meron mga Kristiyano alipin pa rin ng spirit of poverty, ng kahirapan? Bakit may mga tao pa rin na alipin ng utang? Maging practical po tayo kasi meron katulad namin dati, umuutang kami, naglo-loan kami para ibayad sa loan. Kung ganun po kayo ngayon, para po sa inyo ito. Kasi ganun ang sitwasyon namin dati. Medyo frustrated kasi kami, maglo-loan kami para ibayad dun sa loan sa kabila. Tapos yung loan na yan, maglo-loan ulit sa iba naman, iba, para ibayad naman sa kanya. Now, why are we powerless? Anong pinagkaiba natin dun sa mga tao na talagang pinagpapala ng Diyos o dun sa mga tao na talagang kumikilos, nakikita natin kumikilos ang Diyos sa buhay nila? What is missing in our lives? At yun po yung ngayon pag-uusapan natin. So number one, the reality of powerlessness. Meron ka naman dyan, no? The reality of powerlessness. Okay, babalik po tayo sa verse 14 hanggang 16. Sabi po dyan, and when they came to the crowd, a man came up to him and kneeling before him said, Lord, have mercy on my son, for he has seizures and suffers terribly. For often he falls into the fire and often into the water, and I brought him to your disciples and they could not heal him. Parang ramdam ko yung gigil ng ng tatay. Jesus,
dinala ko na yung anak ko sa mga disciples mo, bakit hindi nila siya mapagaling? And ibabalik ko po muna kayo, una, sa isa sa pinag-aaral natin nakaraan, doon sa verse 14, every time po na tayo lalapit kay Jesus, we have to acknowledge who He is. Mapansin niyo, karamihan ng mga tao, every time na lalapit sila kay Jesus, they will either declare kung sino siya, that He is the Son of God, that He is the promised Messiah, that He is the Son of David, tama po? Na siya yung pinangako, o kaya luluhod sila sa harapan niya para magmakaawa. Okay? Every time na may hihingiin sila sa Diyos, every time na may hihingiin sila ng miracle sa Diyos, ano po na nilang ginagawa? Nagpapakumbaba po sila. Okay? As is what is supposed to be the posture of our heart pag lumalapit tayo kay Jesus. A man approaches Jesus and kneels before Him. At nakatay po itong action na ito in this word na paborito ko po, it is called desperation. Sabihin mo sa kanila mga desperation. Kasi when you are this desperate, na yung anak niya ay araw-araw siguro ay nihuhulog ng demonyo sa tubig o sa apoy, nakaiba na po yung ginagawa sa anak niya, pinahihirapan. At yung word po ito, kung titignan niyo po, yung suffers terribly. Kung meron sa inyo na medyo mas malalim sa pag-aaral ng Bible, tingnan niyo po yung ginamit na word in the Greek. In the original Greek language, yung suffers terribly, medyo intense po. Yung pagpapahirap nito, talagang makikita niyo kung gaano ka-intense na hirap na yung bata sa ginagawa sa kanyang demonyo. And sobrang desperado na nung tatay niya na lumapit kay Jesus. Kasi alam po natin, sa panahon na to, kalat na yung pangalan ni Jesus. Tama po? Alam ng mga tao na pag lumalapit kay Jesus, nagpapagaling siya ng mga pilay, ng mga bulag, ng mga may sakit, ng mga sinasapian ng demonyo. Alam na yon sa buong lugar. Sa buong kabuuan ng Galilee, even in the Decapolis, sa Jerusalem, alam nila kung sino si Jesus. At itong lalaking ito, nung nakita niya si Jesus, hindi niya pinalagpas yung pagkakataon, lumuhod siya agad. And then, ito yung nag-define ng buong situation nung sinabi dito, I brought him to your disciples, but they could not heal him. Hindi nila mapagaling yung kanyang anak. And for me, this is very shocking for me. Sa totoo lang, kung binabasa ko po ito, and when I first stumbled upon this passage, sabi ko, bakit hindi nila mapagaling? Kasi kung titignan natin in Matthew chapter 10, kung babalik tayo ng kaunti, binigyan sila ng authority ni Jesus na magpagaling. Hindi sarili nilang authority, kung hindi galing kay Jesus mismo yung authority nila na magpagaling at magpalayas ng demonyo. And true enough, yung mga disciples na yun ay nakapagpagaling nga. Tama po? Kung babalik tayo in Matthew chapter 10. Pangalawa, they were first-hand witnesses ng mga miracles na ginawa ni Jesus. Simula, Matthew chapter 4, nagsimula si Jesus na mag-create ng miracle, na gumawa ng mga kakaibang bagay, magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo. Nakita yung lahat ng mga disciples first-hand. Tama po? They were eyewitnesses sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Pero still, eto, nung nandito na, sila na yung at meron silang authority, alam nila kung ano yung gagawin, hindi nila magawa. Pangatlo, they were walking with Jesus. Tama po? Araw-araw, kasama nila si Jesus kahit saan siya magpunta. They were walking with Him, they were living with Him. Kung saan magpunta si Jesus, nandun sila. Kung paano manalangin si Jesus, nandun sila. Nung lumabas, nagpakita si Moses at si Elijah in the transfiguration on the mountain, nandun yung tatlo. Alam nila lahat. And yet, they fail. Yet, nung nandito na sila, nasa spotlight sila na dapat yung magpapagaling, they fail. As some of us are. Gusto ko pong ipaunawa sa inyo na yung issue nila ay hindi lack of exposure, hindi lack of opportunity, kasi nandiyan na eh. It is the inability in the presence of authority. Inability in the presence of authority. Meron silang assignment, pero wala silang kapangyarihan to fulfill that assignment. Hindi po ba parang medyo obvious kapag halimbawa, lalo na po dito sa mga nakatanggap ng pangako galing sa Diyos. Halimbawa, may pangako sa inyo ang Diyos, lalo sa mga matatagal ng Kristiyano, na nangako sa iyo ang Diyos na ikaw ay simple, halimbawa, pagyayamanin ka niya. Kaya makakalaya ka sa utang. O kaya, yung buhay niyo dati
ay babaguhin ng Diyos, mapupunta kayo sa ibang klase ng buhay na hindi na kayo maghihirap ng katulad noon. O kaya galing ka sa broken family, ngayon nangako ang Diyos sa iyo dahil sa relationship mo sa Kanya na in your generation, that broken family will be cut off. At sa generation mo, kung dumating ang panahon na magkakaroon ka na ng pamilya, it will not be a broken family. Okay? Kasi mabigat po eh. Ngayon, halimbawa nakatanggap ka ng mga ganitong pangako galing sa Diyos, hindi ba masyadong obvious na parang nakakatawa eh? Kasi sa amin po personally, may pangako ang Diyos eh, ng generational blessing. Lalo na po specifically kay sa aking asawa. May pangako ang Diyos. Tapos, nung time na binigay po ng Diyos yung pangako na yun, baon na baon kami sa utang. Yun yung panahon na talagang nagbubukas kami ng alkansya, binabasag ko yung alkansya namin na sobrang tigas. Ewan ko, paano ba, ba't ganun katigas yung alkansya na yun? Talagang hinahampas ko ng martilyo, ayaw eh. Parang bulletproof ata yung alkansya na yun. Parang kumuha ng panghapunan. Tapos, parang hirap maniwala sa Diyos na may generational blessing na gagamitin kayo ng Diyos in a business, talagang ano mo yun, makasuporta sa church. Tapos, sa situation namin ngayon, baon kami sa utang. Hindi po ba parang medyo wild yung mga pangako ng Diyos pagdating sa ganito? Pero ang gusto ko pong makita ninyo ay bakit inaalaw ng Diyos na nangyayari yung ganitong mga bagay, and bakit parang nandoon na tayo sa sitwasyon na yon, parang wala tayong kapangyarihan to fulfill what the Lord has promised for us. Bakit pagka nandun na tayo, bakit parang hindi natin makita na mangyari siya talaga sa buhay natin? Parang lakas ng trip ng Lord. Ano? Parang gano'n yung natin, parang lakas ng trip mo, Lord. Pinangakawan mo ako ng magipag-imanin, tapos baon kami sa utang. O kaya pinangakuan mo kami pinangakuan mo ako na magkakaroon ako ng pamilya na hindi broken, pero galing ako sa broken family. Hindi po ba parang kakaiba? Ngayon, gusto ko pong ipakita sa inyo kasi it confronts us directly. Direct po yung mensahe ng Diyos sa atin. You can be in the church, you can be in the ministry, or you can have a history with God. Pwedeng meron kayong connection noon, pwedeng na nasa ministry ka, pwedeng sumasayaw ka sa Diyos, natuturo ka, and still be powerless in the moments that matters the most. Sa mga panahon na parang lalo na kapag personal na, parang doon mo mas lalong hindi nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. And I know that most of you can relate kasi minsan parang doon dyan dumadaan yung panahon eh. Marami akong nakita ng mga kasama ko in the ministry for a very long time na parang pag dumating sila sa matinding problema, naki-question nila ang Diyos. Na, Lord, pangako mo ba talaga ito? So, bakit ganito yung pinagdadaanan ko? Kung ganito yung pangako mo sa akin, at sinabi mo na ganito ang gagawin mo sa buhay ko, bakit ganito yung pinagdadaanan ko? And bakit parang wala akong kapangyarihan na makalaya dito sa pinagdadaanan ko? And now, gusto ko pong ipaunawa sa inyo na ang kapangyarihan na binibigay ng Diyos, the spiritual power that comes from God, the supernatural help na nanggagaling sa Diyos, His promises, ay hindi nanggagaling na minana natin sa mga nangyari kahapon. It is not inherited from yesterday. Ano po ang ibig kong sabihin? Na hindi siya minana sa kahapon. Marami po kasi tayong kakilala, lalo na po sa mga tumanda na sa church, na lagi tayong ibabalik sa mga past victories. Sa panahon ng ganito, dati kami, nag-Bible study din kami, araw-araw kami, ng panahon ni Pastor ganito, talagang nag-fasting kami, nag-intercede kami. Ngayon, hindi po kasi yun ang tinitingnan ng Diyos. Okay? Ngayon po, para maipapaunawa pa sa inyo na hindi ito minamana sa kahapon, ang gusto po kasi ng Diyos ay masustain tayo in the dependence of today. Sustained by dependence today. Hindi kahapon, hindi sa past victories, ngayon. Sabihin mo sa katabi mo ngayon. And that is one of the most beautiful things na pwedeng sabihin sa iyo ng Diyos. At pwedeng i-invite sa iyo ng Diyos that you would have a connection with Him. Hindi kahapon, hindi nung nakaraan, hindi nung 14 years old ka, hindi nung 12 ka, ngayon. Kung nasaan ka ngayon, kung nasa anong sitwasyon ka ngayon, gusto ng Diyos na meron kayong connection right now. In your season today. Pangalawa po, number 2, the root of powerlessness.
Papasok tayo sa ugat ng powerlessness. Number 2, verse 17. And Jesus answered, O faithless and twisted generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him here to me. Kung mapapansin niyo, sobrang strong ng ginamit na language ni Jesus. Masyadong malakas yung ginamit na language ni Jesus na nirebuke sila on the spot. At hindi lang po basta kinokorrect ni Jesus yung behavior nila, dinadiagnose ni Jesus yung condition na meron yung puso nila. Meron kasing mali eh. Kung bakit hindi lumayas yung demonyo at hindi nila napagaling yung bata, merong mali sa kanila mismo. And what is that? So ang issue ay hindi technique. Kasi kung technique ang problema, alam na nila yung technique kasi nakita nila si Jesus for a very long time na nagpapagaling. Hindi technique ang problema, hindi strategy, hindi knowledge, hindi mga kaalaman, hindi mga bagay na kinuha natin along the way and that we have acquired, hindi skills. Ang issue is nag-iisa lamang, unbelief. Sabihin mo nga sa katabi mo, unbelief. Ano yung unbelief na yan? Pag sinabing unbelief, ibig sabihin, yung faith nila ay mahina. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na pagkagalingin ng Diyos yung bata. They have unbelief in their hearts. Hindi sila naniniwala na yun ang gagawin, okay? At yung sinabi ni Jesus na perverse and twisted generation, ang ibig sabihin nun ay misaligned. Ano pag sinabing misaligned? Ibig sabihin, hindi sila aligned sa kalooban ng Diyos. Hindi nila alam kung anong gustong gawin ng Diyos para doon sa bata. Okay po? So ang problema ay hindi external resistance, yun ay internal misalignment ang problema nila. Ibig sabihin, hindi sila konektado in their hearts to God. Bakit kaya sila umabot sa panahon? Kasi we're talking about the disciples here. The original apostles of Jesus. The original 12. Kung mapapansin natin, kung babalikan po natin ang nakaraan, na pababa sila ng mundo, nagkakaroon sila ng mga questions sa kanilang isip. Tama po, last week pinag-usapan natin to. Nagkakaroon sila ng mga maling idea sa isip nila na alam nila na si Jesus yung Messiah, pero nang pababa na sila ng bundok, natanong nila si Jesus na bakit sinasabi ng mga Pariseo, ng mga Eskriba na kailangan munang bumaba si Elijah. Tama? And then Jesus corrected them. Na parang nagkakaroon sila ngayon ng mga pagtatanong and it confused their hearts. Their hearts were confused sa kung sino talaga at kung ano yung plano ng Diyos para sa kanila. And this is exposing something, hindi lamang sa kanila, kung hindi para po din sa atin. Kadalasan kasi ang sinisisi natin yung sitwasyon. Kadalasan ang sinisisi natin yung difficulty ng pinagdadaanan natin. O kaya minsan sinisisi natin yung mga taong nakapaligid sa atin sa mga problema na pinagdadaanan natin. Na kung bakit ganyan yung pinagdadaanan mo ngayon ay dahil sa mga pagkakamali na nagawa ng ibang tao sa iyo o kaya sa mga pagkakamali, sa pahirap ng sitwasyon mo, sa mga bagay na nangyayari sa paligid. Pero Jesus is pointing somewhere else. Jesus is pointing somewhere else. Ang issue is unbelief. Unbelief. At alam niyo po, yung unbelief na yan, tinatawag kasi natin yung mga hindi nakakilala sa Diyos na unbelievers. Pero in reality, even sa loob ng church, there is unbelief. May mga Kristiyano na hindi naniniwala na kikilos ang Diyos. Mga Kristiyano na nakaupo sa church weekly, hindi nami-miss, napakarami na tumanda na sa church, simula bata pa nakakarinig na ng salita ng Diyos. And yet, when they were put on the pedestal, at nandiyan na meron ng problema na kakaharapin, yung desisyon nila sa lungat sa kung ano yung plano ng Diyos para sa kanila. Hindi na, pag ganun dumating sa point na ganyan na nangyayari sa buhay mo, hindi mo talaga kilala ang Diyos. O kaya, misalign ang puso mo sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Hindi mo nare-recognize kung ano yung plano niya para sa iyo. And yun po yung ini-invite ngayon ng Diyos para sa atin ngayong kapatid. That we recognize what His plans are for you. Na ma-recognize natin, ano ba yung plano ng Diyos para sa buhay ko? Kasi marami sa atin eh. Dumarating tayo sa point na napapaisip tayo, ano ba talagang plano ng Diyos sa buhay ko? Hindi lang to sa mga kabataan eh. Alam mo yun, nag-iisip, ano bang kukuhanin ko sa Nastrano? Ano bang kukuhanin ko sa college? Ano bang gusto kong career?
O sa ano bang gusto kong takbuhin ng buhay ko? Saan ba ako dadalhin ng Diyos? Most of the time, we look for purpose in our lives. Naghahanap tayo, ano bang plano ng Diyos sa buhay? Bakit ba ako nabuhay? Ganito na lang ba yung buhay ko? Bakit pa ako binuhay ng Diyos? Bakit pa ako pinanganak? Bakit pa ako umabot sa point na ganito, kung ganito lang din ang pagdadaanan ko? And I want you to know na may plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Yan ang katotohanan. May plano ang Diyos para sa bawat isang nandito para sa atin. Ang tanong lamang is, aligned ka ba din sa plano na yon? Kasi kung hindi mo mararecognize kung ano yung plano na yon, ang tendency natin is gumawa ng sarili nating plano. Tama? Maraming mga tao sanay na gumawa ng sarili nilang plano sa buhay, tapos isisihin ng Diyos pag pumalpak. Baka kasi, most of the time, nire-redirect na tayo ng Diyos sa plano niya para sa atin, pero hindi tayo nakikinig. Or, mas masakit, ayaw natin ng plano niya para sa atin. Hindi aligned yung puso natin sa Diyos. So, ang pinaka-main issue dito is misalignment. Okay po? At yan po ang misalignment and the unbelief, hindi po yan maingay na issue. Hindi po yan maingay na issue. Kadalasan yan ay tahimik. Ano po yun? Ito yung pinaka-main. Yung mas nagtitiwala ka sa sarili mo kaysa sa Diyos. Anong sinasabi sa atin ng mundong ito? Anong laging pinapayo sa atin? That you trust in yourself. Tama? Pero pag tinignan mo, binuksan mo ang Bible, walang sinabi dyan kahit isang beses na trust in yourself. Ang sabi dyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Nakalagay po yun sa Proverbs. So ang issue is hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Ma-acto tayo without depending on Him. Kasi yun po hinihingi ng Diyos sa atin. Being humans, na binigyan po tayo ng Diyos ng free will. Meron tayong free will, tama po? Kung naisipin mo na sasapukin mo yung katabi mo, pwede mo yung sapukin. Ang problema lang, gusto mo yun ng Diyos, tama? Matutuwa pa sa iyo ang Diyos pag sinapok mo yung katabi mo. Sapukan nga po kami pastor kanina eh. Bago pumunta ng church eh. Diba? Kasi meron tayong free will. Tama po? Kapag pumipili tayo ng tao na mamahalin, meron tayong free will. Tama? Walang nagmahal ng pinili. Hindi pa mamahal ang tawag doon. Tama? Uy, kami na. Ako na nakakaalam. Hindi pwede yun. Pag nalaman niya, pastor, break na kami. Kasi hindi niya alam. Hindi posible yun. At meron minsan, may mga tao tayong kakilala na napapatanong tayo, lagi ko sinasabi na ang weird naman ang paggamit niya ng free will niya. Nung nakita mo, pinakilala niya sa'yo yung jowa niya, ang weird naman ang paggamit ng free will nitong kaibigan ko. Bakit pinili niya? Di ba parang napapatanong tayo? Pero kahit weird yung paggamit niya, meron tayong free will. Dahil hindi pwedeng mag-exist ang pagmamahal ng walang free will o hindi tayo makakapili ng walang choice. Tama po? Kaya may mga nagsasabi that love is a choice. Pinipili daw lagi. Lalo na sa mga matatagal ng kasal na nagkasawaan na, di ba? Pinipili mo pa rin palagi yung iyong asawa. Tama? Kaya nga may mga love song na ganyan yung yung ganyan lyrics, di ba? Tulad nung, ano yan? Pipian. Mahiwaga, pipiliin ka sa araw-araw. Araw-araw pinipili. Ngayon, ang ganda nga ng song na yun Tapos, napakaganda. Kasi, that is actually what God is looking for in us. Yun pong exact words na yun ang hinahanap ng Diyos sa atin, that we choose Him every day. Okay po? Amen? Hindi lang pag Sunday, hindi lamang pag Sabado, hindi lamang kapag gagamitin kanya, kung hindi araw-araw ng buhay natin, we choose God in everything that we do. At maniwala po kayo sa akin, mahirap po yun. Kasi kung madali yun, sana walang mga bakanteng upuan dito at nandito lahat ng mga kapatid natin. At walang lumalayo sa Diyos. Pero mahirap yun. Pagkatapos, magdadala ka ng mga balista, magdadala ka ng mga hagdan, magdadala kayo ng tent, yung katulad ng strategy ng mga Mongols na merong tent. Kasi pagka nakalapit ka sa wall, hindi ka na pwedeng panain doon. Mahirap na panain yun Ang lalagay nyo na doon, ang harang doon sa mga ilalaglag nila sa inyo. Ngayon, ang mga Israelita, nung umatake sila sa Jericho, ang pinadala sa kanila ng Lord ay trumpet. Saan ka nakakita, nang-atake kayo sa wall?
Susugurin nyo yung city, pinangako sa inyo ng Diyos, o sige, atakihin nyo sila. Pero ang dalahin nyo ay trumpet. Ang dalahin nyo ay mga musical instruments. Tapos ganito yung gagawin nyo. Hindi kayo susugod sa wall, iikot lamang kayo doon sa pader ng Jericho 7 times, tapos uwi na kayo, tapos bukas ulit. And pagka nilagay mo yung sarili mo sa katatayuan mo na nandun ka sa army ni Joshua, ikaw mismo si Joshua, ano bang ginagawa sa amin ng Lord? Paano ba pag saktong pader, nangiikot kami dito, ihipa namin yung trumpeta, tapos uuwi na kami, tapos bukas ulit. 7 araw namin gagawin yon, tapos sa ikapitong araw, ganun ulit. Pero true enough, tingnan nyo, hindi na nila kailangan makipaglaban kasi nung sinunod nila ang Diyos, paghihip nila at pagsigawan ng trumpeta, bumagsak yung pader. Tama ba? And it fell in such a way, sabi pa ng ibang mga historians, the wall fell in such a way na ang bagsak doon ay papunta sa loob. Na, kasi malaki yun eh, naging daanan din yung mga pader na yun papunta doon sa city. At ito po yung gusto ko, bakit ito pinaganda sa inyo? Kasi, alam nyo, napakarami sa atin na sanay na gumawa ng paraan sa sarili natin kakayanan. Tama? Again, kaya nga kami nagkabaon-baon sa utang eh. Kristiyano na po kami nun ha, kaya kami nagkabaon-baon nun sa utang dati. Kasi, bakit? Pagka mayroong problema, ano muna namin gagawin? Hahanap kami ng paraan para masolusyonan yung problema. Hindi namin inuna manalangin. Hindi namin inuna lumapit sa Diyos. Hindi namin inuna, ano bang plano mo Lord? Bakit ganyan ka nagdalaanan namin? Hindi. Ang una naming maiisip, maghanap tayo ng mautangan ng loan para mabayaran mo. Kasi magandali tayo. Not until we recognize na gusto kami palayain ng Diyos sa utang, tsaka lang kami nakalaya. Na ayaw na pala ng Diyos na naglo-loan kami. Ayaw na pala ng Diyos na paikot-ikot sa cycle na yun at pabaunahan ng pabaon. Not until we truly understood na magtiwala sa Diyos, na pag nagtiwala ka pala sa Kanya, siya pala yung gagawa ng paraan para sa problema mo, doon lamang kami nakalaya. Tingnan nyo, in the book of Joshua, kung hindi sila nagtiwala sa Diyos, tumatake sila. Kasi, few chapters, pagkatapos ng victory na yun, in the wall of Jericho, may ginawa sila na hindi sila nagtiwala sa Diyos at meron silang hidden compromise. May isang kasama sila si Akan na nagtago ng mga kayamanan na ayaw ng Diyos. Umatake sila sa isang city, yung Ai. Yung city ng Ai, inatake nila, kakaunti lamang yung tao doon. Natalo sila. Namatayan sila ng around 40 people. Bakit? Hindi sila konektado sa Diyos that time. Hindi kalooban ng Diyos yung ginagawa nila. Ngayon, what I want you to know is, pwede po tayong magdepende sa Diyos. It is actually what He is saying to you today. Ito yung gusto ng Diyos na maunawaan mo ngayon, that we can depend on Him. You can depend on God, on the things na mga pinagdadaanan mo sa buhay mo. Amen? Hindi aksidente na nandito kayo ngayon, that you are hearing this. Kung gusto mo, natulungan ka ng Diyos sa buhay mo, sa business, saan pa? Sa relationships, sa pag-aaral, sa trabaho, kung ano pa man ang pinagdadaanan mo sa buhay mo, o mga bagay na gumugulo sa iyo. Gustong ipaalam sa iyo ng Diyos na hinihintay ka niya na dumepende sa Kanya. Kasi kapag ka-absent yung faith na yon sa puso natin, absent din yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. He cannot work on our lives nang hindi natin hahayaan. Ino-honor kasi ng Diyos yung free will na binigay niya sa atin. Kasi sabi ko nga ulit, hindi pwedeng mag-coexist. Okay? Hindi pwedeng mag-coexist yung dalawang bagay na yun na may free will tayo tapos wala tayong choice na pumili. Gusto ng Diyos may choice tayo kasi doon lamang mapapatunayan na totoo yung pagmamahal. Number 3 po, the necessity of faith. Necessity of faith. So verse 19 hanggang 20, babasahin ko po. Then, the disciples came to Jesus privately and said, "Why could we not cast it out?" Ngayon na pagkatapos, lumapit sila kay Jesus, kinusap pala si Jesus. Jesus, bakit hindi namin mapalayas yung demonyo? He said to them, "Because of your little faith. For truly I say to you, if you have faith like a grain of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you." So, privately, they came to Jesus, "Lord, bakit hindi namin mapaalis
yung demonyo? Bakit hindi namin siya mapagaling? Ngayon, ang sagot ni Jesus, because of your little faith. Okay? Pero ang gusto ko po ipaunawa sa inyo, that when you look in the original Greek manuscript, ang tinutukoy po dito na little faith ay hindi yung size ng pananampalataya, kung hindi yung existence ng totoong pananampalataya. The presence of real faith. Ang tanong is, totoo ba tayo nananampalataya sa Diyos? O baka yung faith na meron ka is borrowed? Okay? Yung sinasabi dito na faith, like a mustard seed, ang ibig sabihin po nun ay genuine, dependent, and rooted in God. Hindi sa sarili natin. Genuine, dependent, and rooted in God. Yun po yung hinihingi ng Diyos. That we choose to be dependent, that we choose to be genuine, and we choose to be rooted in Him. Na ang pananampalataya natin ay hindi sa galing na binigay niya sa atin, hindi sa mga kakayanan na binigay niya sa atin, kung hindi sa Kanya. Na yung confidence natin ay nakarely, hindi sa ability natin, na yung confidence natin ay nakarely kasi alam natin na tutulungan tayo ng Diyos. Tama po? Na nakarely tayo na alam natin, nakikilos siya sa buhay natin, na iarahon ka niya kung nasan ka man, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Faith is dependence on God. If we are going to define faith, napakasimple lang po. Faith is dependence on God. And if this is your prayer, ihanda niyo po ang sarili niyo kasi sigurado ibigyan kayo ng Diyos ng test. Ng testing kung totoo bang dumidepende kayo sa Kanya. Faith is dependence on God. At ang danger po is, sa mga nasa ministry, we can operate in the ministry without faith. We can do things for God without depending on Him. Kaya po, maraming mga Kristiyano ang powerless sa mga pinagdadaanan kasi baka i-evaluate natin, hindi naman talaga tayo sa Diyos nagtitiwala. Hindi naman talaga natin nilalagay sa Kanya, yung tiwala natin, una pa lang, sa sarili pala natin tayo nagtitiwala. Sa sarili natin kakayanan, magaling kasi ako sa ganito, magaling ako sa ganyan. Pero hindi natin inuuna na ihingi sa Diyos ng tulong. Napakasimple lang po. Okay po? Every time na mapasok ka sa trabaho, magbubukas ka ng negosyo, pasok ka sa school, unahin mo na manalangin sa Diyos. Lord, tulungan mo po ako ngayon. Lord, I rely on you. Lord, I depend on you. Sa mga pagdadaanan ko po ngayon, tulungan niyo po ako. Napakasimple lang po. But we ask Him first. Minsan kasi, naaalala na lang natin ng Diyos pag kailan na. Pagka magulo na. Diba? Pag magulo na sa trabaho, pag magulo na yung negosyo, pagka magulo na tayo sa school, yung pinagdaan sa pag-aaral. Kapag hindi na natin alam yung gagawin, magulo na yung relationships. Tsaka lang tayo lalapit sa Diyos. Pero ang kalooban po ng Diyos sa atin is daily dependence. Ibig sabihin, araw-araw ng buhay natin, pag mulat ng mga mata mo, hindi yung cellphone mo yung hahanapin mo, hindi yung kahit ano, hindi yung manok mo, hindi yung baby, kasi sa amin may bagong distraction. Manok kasi sa amin, hindi cellphone ang unang hinahanap ko, yung sisiw. Hindi yung muna hahanapin mo, kundi yung unang hahanapin na yung Diyos. Tama? Tama po, amen? Amen? Ako na natin hahanapin, pag mulat ng mga mata natin, at bago sumara yung mga mata na yun sa gabi, ay ang Diyos. Yun po ang itsura ng daily dependence na sinasabi ko. Tama po? I-try nyo lang. Test me on this one. Kasi very confident ako about this eh. Kasi ito yung sinasabi ng Bible eh. Just test me on this. Subukan ninyo. Naunahin ninyo ang Diyos sa umaga. Unahin ninyo ang Diyos. At sa inyong pagtulog, ang Diyos pa rin, mananalangin ka pa din. Subukan lang ninyo. Tingnan ninyo kung ano mangyayari sa buhay niyo. Tapos saka kayo bumalik sa akin. Kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay ninyo. Okay po? So number 4, at ito pinag-uusapan na natin, the missing element. Ang missing element po nila is dependence. The missing element, dependence. Ito po yung wala doon sa mga disciples at this time. Okay po? And the textual note, yung verse 14, sabi po dun sa, verse 21, kung meron po niyan sa Bible nyo o nasa footnote po yan, ang nakalagay po dyan is, this kind does not go out except by prayer and fasting. Ang prayer po, ang pananalangin ay hindi formula. Okay, papaunawa ko po sa inyo kasi baka mamaya sabihin nyo, bibigyan ko kayo ng formula na manalangin sa umaga, manalangin sa gabi. Okay? Hindi po yung formula, kung hindi ang panalangin po ay posture. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, posture. Anong posture? Posture ba ng ano? Paano ba ako mananalangin? Nakatayo ba? Nakahiga? Nakagano?
nakapasok yung ulo sa dalawang hita. Meron ganun sa Bible, yung pina-assignment ko sa inyo yun. Sino sa Bible yung nananalangin, nakapasok yung ulo sa pagitan ng dalawang hita niya? Masyadong intense yun. Nakadapa, ano ba paano ba ako nananalangin? Hindi po ako tinitingnan ng Diyos kung anong itsura mo ng katawan mo pag nananalangin. Ito maganda kasi ako personally gusto ko nakaluhod sa Diyos eh. Pero walang kwento yung pagluhod mo kung yung puso mo hindi nakaluhod sa Diyos. At sinasabi po na posture ng prayer ay dapat yung puso mo yung nakapostura ng pagpakumbaba sa Diyos. Okay po, kasi marami nagkikosyon, bakit sila nakaluhod, bakit sila nakadapa, bakit sila nakatayo? Lahat na, hindi mo alam ano gagawin, ba't pag nagpipray sila nakaupo? Ano yung gawin ko? Nakatagilid kayo gano'n. Dami yung sinasabi, di ba? Nakita namin gano'n, prayer meeting, nakatagilid lahat. Gawin natin next time. Joke lang. Masyado tayong nakatingin sa panlabas when the God that we are serving is looking on your heart. Ano ba ang postura ng puso mo sa harapan niya? Ano ba yung tsura niya? Kasi alam niyo, walang lumapit sa Diyos nang hindi niya sinagot pagka talagang very desperate at kalooban niya. Tingnan niyo, lahat ng lumapit kay Jesus na humihingi ng kagalingan, pinagaling ba niya? Meron ba kahit isa na hindi pinagaling ni Jesus na lumapit sa kanya? Read your Bible. Lahat ng lumapit kay Jesus, desperate. Lahat ng lumapit kay Jesus na lumuhod. Tama yung puso, pinagaling ni Jesus. Tama po? Ang hindi sinasagot ng Diyos ay hindi tama ang puso. Or either, meron mga special cases na baka merong ibang plano ang Diyos sa buhay mo. Okay? Tatlo lamang po kasi. Tatlo lamang ang sagot sa panalangin eh. Pag nanalangin ka, it's either yes, it's either no, o kaya wait. Tama po? Hindi pa kasi panahon. Parang sa mga anak lang po natin yan, sino may anak dito? Ano ba si Gideon? Halimbawa, lumapit si Gideon kay Orlan. Aba, pahingi nga ako ng kutsilyo. Bibigyan mo ng kutsilyo. Tatabas lang ako sa labas. Pero mga pa ng itak, si Gideon, bibigyan mo ng itak si Gideon, Orlan. Ang ilam sa'yo kasi magtatabas daw siya, bibigyan mo siya ng itak. Natabas ako dun sa ilat sa babae. Tama po? Bakit? Bakit di mo siya bibigyan ng itak? Hindi pa siya ready magtabas ng kawayan. Pero pag dumating ang panahon na kasi laki na siya ni Abraham, bibigyan mo na siya ng itak. O baka ikaw na, magtabas ka nga doon. Puro ka na lang cellphone. Tama po? Kaya tayo pinaghihintay ng Diyos kasi baka hindi pa tayo handa sa mga bagay na dapat naman talaga yung para sa atin. So, yung dependence po natin, ang issue hindi lack of authority kasi ang authority, lahat ng authority ay binigay kay Jesus, hindi po sa atin ha. Pero dahil disciples tayo ni Jesus, we enjoy the privilege of that authority. Kaya po may mga tayo na kapag may pinapanalangin tayo, kapag kalooban ng Diyos gumagaling, yung mga demonyo napapalayas, yung mga Kristiyano, it is because that authority comes from Jesus Christ Himself. Yung mga tao na nakakaunawa noon, ito yung mga tao na kinakatakutan ng mga demonyo. Ano po? Amen? Ito yung mga tao talagang kinakatakutan ng mga demonyo kasi alam nila yung authority na binigay kay Jesus and that we share dahil sa kamatayan ng Panginoon sa krus at sa pagtanggap natin sa Kanya ngayon. They failed because of their lack of dependence. Dependence. Gusto ko po na itanim yan sa inyo ngayon kasi gusto ko na paglabas po ninyo ng kwento na yan. Yung salitang ito, yung maalala ninyo yung pag-uwi ninyo, araw-araw ng buhay nyo, itong linggo na padating, dependence. Okay po? Sabihin nga po ninyo, dependence. Yan ang gusto ng Diyos na itanim po sa atin ngayong umagang ito. Most of the time, we rely kasi on our experience. Tama po? Mag-rely tayo, alam ko na yan alam ko na gawin yan Ayaw ko na yan. Bakit minsan, ayaw mo na nga, tapos bumabal pa ka pa. Tama po? Tingnan niyo nung tinawag ng Diyos si Peter. Si Peter ay isang expert na mangingisda, pero nung gabi na yun, wala siyang nahuli kahit isa. Pero alam niya na yun. Alam niya kung saan ihahagis yung net, alam niya kung saan pupunta, alam niya kung paano mangisda, pero for some reason nung gabi yun, wala siyang nahuli. Tama po? Yung pala may plano ang Diyos sa kanya. We can't rely on experience, we can't rely on our systems, we can't rely on our knowledge. The only thing we can rely on is God. The only one who we can rely on is God. Kaya po, pag tinanggal natin yung dependence na yon sa mga buhay natin, mawawala din po ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin.
Bakit hindi tayo nakakalaya sa mga bagay na umaalipin sa atin? Bakit parang yung mga problema natin paikot-ikot? Ngayon, tinuturo na po sa inyo ng Diyos ang sikreto, dependence. Ano po yun? Araw-araw. Hindi dependence ngayong Sunday, hindi dependence ngayon pag nanalangin tayo, hindi. Mas magmamatter yung dependence na yon paglabas po natin ng pintuan na yan at pag-uwi po ninyo sa inyong mga sarili-sariling bahay, kung saan man po kayo pupunta, sa trabaho, sa school, sa negosyo, dyan po mas magmamatter yung salitang dependence. Do you depend on God, on these things? Okay po? Kasi if you do, then the power of the Holy Spirit will be with you. Kasamahan ka ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Amen? And that is His promise for us. And that is His promise for you. So ito pong passage na ito is not just about a miracle. Okay? It is about a warning na pwede mong makita ang glory ni Jesus. Pwede mong marinig ang kanyang salita, ang kanyang tinig. Pwede kang lumakad closely with God and still be powerless because you are not dependent on God. Unang-una pong hinihingi ng Diyos sa lahat is that you choose Him every day because He chose you every day. Amen? Araw-araw kanyang pinipili. Nakaranas na kayo ng ganon? Sino sa inyo yung nakaranas na ng ganon na sa relationship? Yung tinutukoy ko po is yung horizontal relationship, yung relationship po natin dito sa mundong ito. Mga asawa, sa girlfriend, sa machine mo. Nakaranas na po kayo na kayo lang yung nagmamahal sa relationship. Wala namang aamin sa inyo. Di ba? Meron ba? Nakaranas na kayo ng gano'n na parang nararamdaman mo. Parang araw-araw na nararamdaman mo sa buhay mo, parang, bakit parang ako lang yung nagmamahal? Dati na rin dati. Bakit parang hindi ako mahal? Anong pakiramdam? Sakit. Sakit, Dave? Sakit? Julian, masakit? Damay na. Damay na. Masakit yun. Pero gusto ko pong ipauna sa inyo, araw-araw tayong pinipili ng Diyos, and when we don't choose God back, ganun po ang ginagawa natin sa Kanya. Totoo lang, we are hurting. We're hurting the heart of God na bakit hindi natin siya pinipili babalik? Mahal na tayo. At handa siya na ibigay sa iyo yung mga bagay na inihanda niya para sa iyo only if you would come to Him. Amen? Gusto ko po na itanong yun sa mga isipan ninyo ngayon. And for you to contemplate on these things. Pag-isipan po ninyo itong mga bagay na sinasabi ko. That God is always choosing you. Ngayon po, pagdating po dito sa bagay na to, kung meron po sa inyo dito na hindi pa connected to Jesus, so wala pa pang, alam mo na, pag namatay ka ngayon, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Okay? Pag namatay po ba kayo, sino yung handa na dito mamatay? Ngayon. Hindi pa kayo handa? Ako, ready na ako anytime eh. Pwede na ako ipamas, 33 na ako eh. Si Jesus pinako 33. Na pag dumating ang panahon na mawala tayo sa mundong ito, handa ka ba at alam mo kung saan ka pupunta? Alam mo ba, gano'n ka kasigurado na papapasukin ka ng Diyos sa langit? Medyo nakakatawa yung kanina na sinabi ko, pero sa Diyos may sinasabi ko na, ba't kita papapasukin dito? Nagkano po ko yung disciples eh. Yung nga po, yung series nga ng yung pastor dyan, Majesty nga yung pinag-aralan natin. Yun ba yung tatanong sa'yo? Hindi. Ang itatanong dun is, si Jesus ba ang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Lord and Savior. Madali yung Savior eh, kasi libre po binibigay ng Diyos yun sa atin. Bakit? Hindi dahil libre talaga yun, hindi dahil binayaran yun ng Panginoong Jesus sa krus. Ngayon, yun pong regalo na yun, libreng regalo na offer ng Diyos sa atin ay libre. Kasi binayaran ng dugo ng Panginoong Jesus nang namatay siya sa krus. Ang tanong lang ngayon is, tatanggapin mo ba yun sa buhay mo? Will you acknowledge Jesus as your Lord and Savior in your life? Ngayon, hindi po yun kayang gawing desisyon para sa inyo ng mga katabi nyo. Hindi ka pwedeng ipag-desisyon ng nanay mo, ng tatay mo na, okay, ligtas ka na ngayon ha? Hindi. Yun pong desisyon na yun ay personal. Okay? Hindi ko po kayo pasusunodin sa panalangin. Nakasabihin na tinatanggap yung Panginoong Jesus. Hindi po.
Kayo po ang magdedesisyon ninyo sa inyong mga sarili. Kung ito pong mga salitang ito ay umaabot sa inyong puso ngayong umagang ito, gusto ko po na sa inyong pag-uwi o kay saan man kayo makahanap ng oras, nakausapin ninyo ang Diyos. Sabihin ninyo sa Kanya, naniniwala kayo na siya ay namatay at nabuhay muli at gusto niyo na siyang maghari sa inyong buhay, tinatanggap niyo siya sa inyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. That is the best and most personal decision na pwede po ninyong gawin sa inyong buhay. Okay po? Amen? Amen ba? Tumayo po tayong lahat.